What's up mga kalingap? Welcome back po sa channel ni Kuya Val Santos Matubang, ang inyong lingkod, Charlotte of Cebu! And yes, I'm so glad kasi may nakita po tayong isang dalagita na mayroon pong magandang kwento. Kasalukuyan po tayo nandito sa Purok Size Nangka Consolacion. Still, nandito pa po tayo sa Nangka kasi nga, sabi ko kanina, malaki po yung Nangka. So, nandito po tayo sa pinakadulo ng Nangka po. So, ayun po, talagang maganda po yung kwento niya at isa naman pong magandang dalagitan na nakatira dito po sa sulok. Sali po, wag na po tayong patumpik-tumpik pa. Tunghayan na po natin ang istorya ng buhay niya. Come on! So, dito po banda, ito po yung unang, dito po kayo dadaan, papunta po sa tinitirhan nila. At dito po sa sulok na ito, sa maliit na iskinita, ay may isang dalagitan na nakatira. Sali po mga kalingap. Tao po! Magandang hapon, maayong hapon kanimo. Ali Inday, ali Langga. So dito po no, may na-scout po tayo isang magandang dalagita. Come here. Ito. Hi, kamusta? Makita natin yung mukha niya. Uy, ang ganda. Anong pangalan mo? Mary Hart Montesano. Anong nickname mo or palayaw? Didat. Didat? Uy, ganda naman. Uy. So, kamusta ka? Okay lang, kinakabahan ka ngayon? Kinakabahan siya mga kalingap. So, normal lang po yan. Ilang taon na ba si Didat? 50. 15. Ay, batang-bata. Ako 16 lang. Wala, hindi lang magkalayo yung edad natin. Naniniwala ka ba dun? 16 lang ako? Ay! Matanda na pala. Ilang taon ba sa tingin mo? 17. 20. 20! Ay, salamat! Ang galing naman manghula ni Didat. So, ngayong araw na ito, mga kalingap, ay tutunghayan po natin yung takbo ng istorya niya. No? Ipakita natin, ang ganda ni Didat. Ikaw ba'y nag-aaral pa, Didat? Nag-aaral pa. Okay. So, pwede bang dito po siya nakatira? Ito ba ay pagmamay-ari mo? Sa mama mo, nakatira ka lang. So, ito po, pasok po, ako pa, pwede pumasok. Pasok lang, Miday. Pasok po tayo mga kalingap. Ay, ano ba to? Ito ba ay, anong tawag ba dito? Nipa. Nipa, ay, sa Nipa hat, ito ba yung ginagamit para sa bubong? Atop? Ah, so ano to, Didat? Ikaw gumagawa nito? Oo. Wow! So, ito yung parang hanap buhay mo. So, later po, mga kalingap, aalamin po natin kung bakit ang dami nilang ganito. Nipa, ano tawag dito? Nipa leaves? Nipa leaves ba? So, makikipagkwentuhan tayo sa kanya. Ay, may fans tayo, oh. So, dito ka nakatira. Sa sulok na ito. So, ayun po, pasok po mga kalingap. Ito po yung ano nila, lababo. Nagluluto ka pa ay. Bantayan mo yan ha. Nagsasaing pa siya. Kasi maghahapunan niya. At dito ka, Ali may matug. natutulog. Ay, dalawa ang kwarto. Nahigaan to? Nag-cancel na. Sa mga damit. Dito ka natutulog. So, sa bahay na ito, ilang membro kayo nakatira? 6. So, ikaw, sino pa? Ang kuya, Kuya mo, tatay, ug akong mama. papa't mama mo, sino pa? Ako ug akong pare. Yung husband mo. Ay, yung anak niya. Okay, yun po mga kalingap. Kung nagtatanong kayo kung bakit si Didat po yung na-scout natin sa araw na ito dahil may maganda siyang kwento. So, ay baka dito na lang tayo maupo, pwede lang? So, Didat, Huwag kang manervyos, chillax lang. Tayo magkwekwentuhan lang naman. So, si Didat ay 15 years old. Ano ba ang kwento ng buhay mo? Maaari mo bang i-share unsa ang dagan sa imong kinabuhi karon? Pwede na kang magbisaya, no? Pwede kang magbisaya, pwede ka rin magtagalog, pwede magmix. Alright. So, si Didat ay sa edad na 15 anyo siya ay anong meron ka? May alagang aso. Charot lang. At saka alagang pusa. May isa pang alaga. Ano alaga mo? Lalamok! Sasensya na. Ayoko siyang makakagat ng lamok ay. Ayan. So si Didat ay May anak na ako.
Yeah. May anak na po siya sa edad na 15 years old. So, mura pa. Namumurahan ka pa ba sa edad na yan? Hindi na. Hindi na. Alam kayo ng kwento ng buhay ni this guy na nagkaanak sa murang edad. So, siya po ay tinatawag nating batang ina. Ilang taon ka na nabuntis? 13. 13! Ay, hindi naman ganun kabata. Charot lang. 13 mga kalingap, na surprise ako, no? 13. At saka, ito ba pinagplanuhan nyo kung hindi mo mamasamain? Ito ba pinagplanuhan mo or matatawag ba nating aksidente ito? Aksidente. Hindi mo inaasahan. Nalaman mong buntis ka pala, anong naramdaman mo? Ano sa'yo mong na-feel? Natatakot ako. Ay, nahadlok ka. Anong nahadlok man ka? Yeah, ay, wow. I-share mo sa kanila. Nang sa ganon, ay mga kabataan na nanunood ay makakuha man lang ng aral sa kwento niya. Okay. Parang sensitibong topic na mga kalingap. At talagang makakaisip ng maayos si Dida, tayo-tayo lang. Okay? Sa bawal niya maistorbo. So ngayon, balik tayo. Ay, hindi ako na-inform. Umiyak na pala siya. Ay, it's okay. Pasensya na ha. Pasensya na. So, Dida, ito na yung pagkakataon na isiwalat mo sa kanila nang sa ganon ay makapagbigay ka ng inspirasyon, no? Huwag po natin i-judge si Didat. Hindi lang po si Didat ang may ganitong klaseng istorya ng buhay. Hindi lang po siya. Pero batid po natin na marami tayong matutunan sa karanasan niya. So Didat, sa 13 years old, kung nalaman mong buntis ka, anong naramdaman mo? Natatakot ka dahil nahadlok ka kay tungod? Okay. Abi na ko makasaban kasi kung mama to. Dawat pa nila. So, natatakot ka, baka mapagalitan ka ng mga magulang mo. Pero, hindi ka ba nakatanggap ng ay, never. Wala ka kadawat og yaw-yaw. Nang naburus ka sa nga ng idara, wala ka gikasaban na tungod na sa naburus ka, if you don't mind me asking. O sa rason, galaag-laag ba ka? Kuan ba ka? Ikaw ba'y umaalis ng bahay? Ikaw ba'y nagbabarkada? Anong dahilan ng nabuntis ka ng maaga? Sige, it's okay. Ano sa'y rason? Kanang na magkuy-kuy, yung maglagla. Ay, sa imong uyab. So, yung palagi mo lang, imong kauban perme, ato, imong uyab. Yung uyab. So, parang yung kaibigan mo, may boyfriend, nagdo-double date, baga kayo, ganyan. Ilang taon ba yung ilang taon ang asawa mo noon, nung naging shota pa lang kayo? Ikaw, 13, siya? Dili ka na ako dad nag-uyab ni kanang kuan 11. Sa 11? 11 years old. Siya? Ay ako. So uyab niya. Kato siya kay 13. 1 year gap lang. Para mami kanang para may birthday February 11 ako, February 12. Ay ay tinadhana. So bigla ako na speechless. Hindi ko akalain na sa murang edad nila, hindi lang pala siya. Akala ko kasi, yung partner mo, matanda pa sa'yo. Kasi ganun kadalasan yung takbo ng istorya. Hindi ko na inaakala na sila pareho ay minor de edad. So parang kulang sila. Mami, nagka-uyab ito niya 2020. 2020. 2020 din ako. Charot lang. Tapos, pila mo ka, ilang taon kayong nagsama or buwan bago ka nabuntis? Kanang kuan dugay man nabuntis ko ara na milat kanang ipon. So katong uyab pa mo, pila mo ka buwan man nag-uyab? Aya ka nabuntis. 5 months, 6 months or 1 year ba to? Unsa man jud? Ano 1 to? year. Pinoyhen nyo to? ABCD? Unsa man jud? Yung totoo, Didat. 1 year. 13 man ko nabuntis. So 11 ka nag-uyab mo.
11 years old po sila nang naging shota, and then 13 years old nung naging sila. Anong nabuntis ka? So, umabot din ng taon. And then, hindi ka ba nangamba na yung buntis ka na, hindi ka ba nangamba na kaya mo bang buhayin anak mo? Ganun. Wala. Wala ka naghuna-huna, anak. Nga naman. Nalipay ba ka na nakay anak atong time mo? Buntis ka. Nalipay ka. Pero wala ka nag-expect na mabuntis ka. Wala. Ang imo rang gikadlukan ato kay imong mama tingali masuko. Pero tungod wala man na suko imong ginikanan, okay ra ka. Pero ngayon, gusto ko lang may tanong. Kamusta yung buhay mo? Kamusta yung pagiging isang batang ina? Matatawag na nating bata kasi 15 ka man lang, di ba? Batanon pa pang ka, ay teenager, tapos na nakay anak. Kamusta yung kinabuhi bilang isang batang ina? Hirap. Hindi ka nahihirapan? Yung totoo? Hindi. Bakit naging okay, Didat? It's okay. It's okay to cry. Okay lang talaga. Oh, i-share mo sa amin. Bakit okay? Bakit yung sagot mo okay? Pwede ka magbisaya. Okay. Ramdam ko na ang dami niyang gustong sabihin pero hindi niya masabi. Yung mga ganong feeling. Di ka nag-share ng mga feelings mo or hinanain mo sa mama mo? I knew it. Yun, no? So si Didat, kahit palagi niyang sinasabi na okay lang, ay ramdam ko talaga na hindi siya okay. Makaingon dyan ka na, okay lang or na yung mga panahon na lisod dyan? Kanang okay ra siya kay magkakaon. Ay, mas maayo. May trabaho ba yung asawa mo? Anong trabaho niya? Kanang 15 pa rin siya. 15 din siya, no? 16. 16. Pag 17 na siya niya ako mag-16. Minor de edad pa din, no? Anong trabaho niya? Kanang ganin sa kanang mag-training sa kuan ba? Ara ba mga pulis. Ara siya, nag-eskwela siya. Kanang nagkuan siya kanang tinda kanang Nagtitinda siya sa labas ng school. Sa training school ng mga pulis. Diyan sa Laray. Laray. I see. Ikaw naman, ano yung, dahil sabi niya, okay lang sa kanya, sapat na yung naging buhay niya ngayon, dahil nga, nakakain. Yun lang yung importante, di ba? Makaon ka sa tulog ka po 3 times a day. So, anong trabaho mo ngayon? Nagtatrabaho ka? Wala. Kanina trabaho ko sa mama. Ito yung hanap buhay ng parents niya. Gumagawa sila ng nikahat. Ito po yung magiging bubong ng bahay kubo. Tagpila sa lingani. Ang 100 ani kay, ang dagko man ni kay kanya 100 ani kay 550. So, 100 ka buka ni? 550. Barato din, no? Parang tumutulong ka sa paggawa nito. So, dito din, kumikita ka rin. Pag 100 pieces daw mga kalingap, yung presyo niya ay 550. Pero yung maliliit, 450. So, kahit pa paano naman, no? Sa murang edad ni Didat, kahit may anak na siya, ay humahanap talaga siya ng way na maka-income man lang. So Didat, ilang taon na anak mo ngayon? 2. Oo, kahit 3 man ka ng anak. Wow. Napakay-planong po na, anak? Wala na Ay, nga naman. May nang nilalang. Charot lang. Wala na. Wala pa sa karon. Nagtanong ko. Nag-control. Di po. Ano yan? Kanang inject. Mas maayo. Mas mainam, no? Kasi, para sa akin, nindot ba mahimong usa ka inahan? Maganda ba yung feeling na ito ay naging isang nanay na? Kasi ako, hindi pa man ako isang ina. Sa edad kong 20 years old. Hindi pa ako nanay. Anong masasabi mo? Yung experience mo bilang isang nanay sa murang edad. Anong masasabi mo? Sa'yo masulti. Okay ra ka na. Anong okay naman? Malipayon ra ka? Okay ra. Dilim sa nabadlong mo. 2 years old pa man, no? So, pohon, makita ni sa mong anak in the future, di ba? Kung kabaw na siya mo search sa YouTube, makita ni mong video sa mong na nagka-istorya, nagkahimamat ka. Ano sa mong message sa iya ka? Sa mong anak? Ano sa mong message? Babae ba mong anak? Lalaki? Lalaki. Anong pangalan niya? Jacuz. Anong message mo sa anak mo? I'm pretty sure, pag
lumaki na yung anak mo, yung makikita niya ito. Di ba? Mapapanood. Unsay mo mensahe sa iya? Sige, parang masasabi mo na swerte ka kasi may anak ka kasi hindi naman lahat ay nabibigyan ng anak. Ano, malipayon ba ka na anak kay anak ko ron? Malipayon. Malipayon? Gano'n siya magsalita, isang tanong, isang sagot. Ano bang nararamdaman mo ngayon? Nahihiya ka? Nauwaw ka? Ayun ka, uwaw. Uy. Siguro si Didat, masasabi niyang okay siya kasi nandyan yung pamilya na umalalay sa kanya. At saka nandyan din yung yung parents at saka yung husband niya. Yun yung importante. Hindi kayo naghiwalay. No? Kasi mas mahirap na naging batang ina ka pa, tapos wala ka pang asawa. Yun po yung pinakamahirap. Pero si Didat ay thankful naman siya kahit papano. Si Didat ay naging naging positibo sa buhay. Na, yun talaga. Memang, iba-iba kasi takbo ng istorya ng buhay natin. So, ganun talaga, wala talagang pagsisisi na nauuna. No? Nagsisisi ka ba, Didat, na nabuntis ka sa murang edad? Hindi. Wala. Uy, amazing. Amazing batang to. Ano ka nagbasol? Kaya wala ka nagbasol? Na bata pa yung edad, tapos nabuntis na ka, wala ka nagbasol? Kidaghan na sa Oo naman. Hindi lang naman siya. Hindi siya nag-iisa. Oh, napaka-positibo na walang batang ito. Okay. Pero nag-aaral ka pa. Yun yung importante. Bakit ka iyak ng iyak? Gusto ko talaga makuha. Talaga to si Didat, may tinatago to eh. I-share mo, Didat. I-share mo sa akin. Ba't ka naluluha? Tawan-tawa nga tayo kanina. Sabi mo eh, mas maganda kayan kasi, marami naman kayo, no? Pa-join naman sa grupo niyan. Wala pa akong anak ay. Gusto ko lang magkanak. Bakit ka naiiyak? Ganong gahilak ka? May dinaramdam to si Didat, hindi lang niya i-share. I-share mo sa akin. Huwag kang mag-alala. Dito lang ako. Isipin mo, ako yung panganay na ate mo. Ako yung older ate mo. Ganong gahilak? Makahilak ko sa pag-apili mo! Naiyak na. Kung hindi niya alam kung ba't siya naiyak, maiiyak na din ako sa'yo ay. Madrama pa naman ako. Okay. Bakit ka naiiyak, Didat? Bakit ka naiiyak? Bakit ka naiiyak? Parang si Didat yung totoo ba? Sabihin mo lang tama, hindi. Magpinohenyo tayo bigla dito. Totoo ba? Parang nararamdaman ko kasi na yung mga saloobin, yung mga taguol, imorang gitago. Tama o hindi? Ay, hindi pala. Pero iyak yan. Oh, iyak na naman. Amuluha mo to. Okay. May tinatago si Didat, pero nahihiya pa siyang sabihin sa atin ngayon. Hintay-hintay tayo, baka sabihin niya later, patay sa taglamok na rin. Well, nag-aantay kay Didat. Anong grade ka na ngayon? Grade 8 kayo. Niundang mo ko kabuntis. Oo. Yeah. Pag-cancel ba grade 2 ay niundang sa Ano, nakahunahon naman ka na may school balik. Ako mama rin nagkuhan. Gipugos kasi mama. Magyan, isugot ay akong karo man ako. Tita rin nag-sponsor. May tumutulong din sa'yo sa pag-aaral mo. Saan ka nag-aaral? Aray na. Nangka National High School. Ararobus. May national na pala ang nangka? Amazing. Sa Laray. So, naglalakad ka lang papunta doon. Doon naman ararobus niya. Hindi ka ba nakakarinig ng mga negatibong komento sa mga kaklase mo na sa murang edad mo may anak ka na? Wala. Wala man. Ang galing, no? First time ko to, na parang hindi pinagsisihan na nabuntis ng maaga. Itong personality ni Didat ay nakakamangha din. Kasi, anong rason pa na magsisisi ka? Nandyan na eh. Panindigan mo. 'Di ba? Lahat naman tayo. At sa kanya din, masasabi mo ba na ito'y malaking pagkakamali dahil nabuntis ka ng maaga? Hindi din. So, iba yung pananaw niya sa buhay nga naman. Di man kakaingon na dako ni na sayop sa mga kinabuhi na nabuntis kag sayo. Nga naman. Kaya kuan ka na.
Sige. Yeah, it's okay. Kai? Kanang gituyuan mo na. Sige, explain mo pa. Wala? Sabi daw niya, dahil tinuyuan, ibig sabihin niya, alam niya yung ginagawa niya, di ba? Yun yung resulta ng ano niya, ng naging action niya, no? Na nagnobyo siya ng maaga, nabuntis siya, pinaninindigan niya. So, yung pangandoy sa kinabuhi. Kanang mag-teacher. Teacher. Ilan ka mag-teacher? Teacher, biya, kumuto ka di. Ginan ka mag-teacher nga naman. Kung mag-teacher ka, kung ikaw ay magiging isang guro, isi-share mo ba sa mga estudyante mo yung naging experience mo sa buhay? Depende. Willing ka bang i-share sa kanila na maaga kang nabuntis at pangaralan mo sila? Kung isipin mo, ikaw ay isang guro at ako yung estudyante mo. Ako yung estudyante. Unsa may mo ika-advise ako sa mga anak. Sa sayo na edad. Nga naman. Kibas yun sila ikabuhi. Ikaw, thankful ka kasi nandyan yung parents mo. Sila ba yung bumubuhay, isa sa bumubuhay sa iyo at sa pamilya mo? Mabait, nakausap ko nga yung mama niya. Mabait talaga yung mama niya. Walang problema. Pangiti-ngiti lang. Anong mensahe mo sa mama mo? Napaka-supportive niya sa'yo. Di mo lang siya nagalit na nabuntis ka sa murang edad. Ikaw ba yung panganay o bunso? Bunso. Kuya Polo? Yung kuya mo, yung ano. Lucky. Tapos, anong message mo sa mama mo? Napaka-supportive niya at inaalagaan ka. Wala kang message, mag-message ka man lang. Nang sa ganun ay, mapaano mo ba? Mapatatag yung loob or damdamin ng mama mo. Anong message mo sa kanya? Message mong mama. Kaya, really, I'm sure, Jude, iyan yung tanawon. Diba? Kaya na lang higit. Nagpaalam po tayo, mga kalingap, na huwag pa kayo mag-alala dahil si Didat ay minor de edad. Tayo po ay nagpaalam sa kanyang magulang kung maaari ba ay siya ma-interview natin or makakwentuhan man lang. So, Didat, anong mensahe mo sa mama mo? Salamat. Salamat. Kai? Sige, magpasalamat ka. Salamat, Kai. Salamat dahil hindi mo kami pinabayaan. Yun talaga, no? Ano kaya maging buhay mo? Unsay mong kinabuhi karon Didat kung wala imong parents, wala imong mamagpapa? Maglisod ka ha? Basin. So sa mga kabataan ngayon, balik tayo. Unsay mong mensahe sa ilaha? Mapapanood to ng mga classmates mo. Mapapanood to ng mga kaibigan mo kasi na-share mo sa amin yung kwento mo, no? Pero laking gulat ko talaga kasi nga iba yung paninindigan ni Didat sa buhay. At tama nga naman, ginampanan niya ang pagiging isang ina. Yun po yun. Kasi hindi po lahat ng ina ay ginagampanan nila yung mga papel nila sa mga anak nila. Hindi po lahat mga kalingap ha. Kasi may kakilala po talaga ako na ganyan. Hindi po. Parang pinapabayaan niya yung anak niya. Naam si Diego. Nasa dari na yung anak na walay paki. Kinsi sa Diego. Buntis siya ngayon, nanganak na. Parang kabatch mo baga, ganun. Pero mag-one na to yung anak. Mag-one pa. So, hindi ka talaga nag-iisa. Marami kayo. Ang kwansa daw, isun sa isang Paris. Ganun din. Parang may community dito ay. Pwede dito muna tumambay, baka mahawaan tayo. Kasi matanda na po ang inyong lingkod. Wala pa po akong anak. Napapagod na po ako kakasagot sa mga tanong nyo. Bakit wala pa akong anak? Hawakan mo nga ako, Didat. Baka mag-anak ako ngayong taon ay. So, yun, gabi, no? Ang dami palang mga minor dito sa lugar na ito. Oh my God. Ayun, Didat, anong mensahe mo sa mga kabataan na ganun din? Sa murang edad ay naging batang ina na. Unsay mong message sa ilaha? Tarungon nilagpan ng anak. Tarungon o unsa man? Bantay. Dali ra ba ang pagbantay sa bata? O dali ra kung dili badlungon. Sa tingin ko naman si Didat ay mabuting ina. Unfair naman yata kung minsan yung yung mundo.
Yung mga nasa tamang edad, hindi nagkakaanak. Yung mga minor de edad, ang dali-dali lang nila manganak. Bakit kaya ganun? Kung minsan napapatanong ako sa ganyan. Pero si Didat talaga ay hindi niya pinagsisihan. Right? Hindi mo pinagsisihan. Happy ka na na-share mo yung kwento mo sa amin? Sure ka! Di ka nga nagsasalita dyan! Gumingiti na si Didat. Pinapatawa lang po natin si Didat kasi nga, kung napapansin niyo ay nahiya talaga siya na magkwento. Nahiya ka? Anong mensahe mo sa mga kabataan ngayon, lalo na yung mga minor de edad na may jowa na, palaging sumasama sa mga jowa nila, anong mensahe mo nang sa ganun ay hindi nila maranasan ang ganitong klaseng sitwasyon mo ngayon? Anong message mo? Tarong yung eskwela. Yun. Talaga. Yun talaga yung tama na dapat focus muna sa pag-aaral, di ba? Kasi dadating naman sa panahon, dadating talaga kayo'y lalaki din, kayo'y aabot din sa tamang edad kung saan pwede na, no? So, disclaimer lang po, ang video na ito, ang vlog na ito ay hindi po parang sumasang-ayon tayo dahil si Kang Didat parang wala lang problema na nabuntis siya. Ang sa atin lang naman ay sa mga kabataan na nanonood ay isipin po natin bawat galaw po natin mga kalingap, no? Lalo na yung mga kabataan. Kasi hindi po madali. Siguro Kang Didat okay lang sa kanya dahil nga may katuwang siya sa buhay. Nandyan yung parents niya. Paano na lang yung mga kabataan na wala yung mga parents nila tapos wala pa yung partner nila, sila lang, ay talagang hindi po madali. Naway lahat ng mga kabataan ay mag-focus talaga sa kanyang pag-aaral. Ayun po. So, wala ka ng ibang mensahe? Wala na. So, ayun. So, mag-aabot po tayo ng tulong kay Didat. 1,000 galing po kay Kuya Val Santos Matubang. Dahil mga ganito pong mag-mission natin ay sa mismo kay Kuya Val po ito mapapanood. So, ito po ay bigay ni Kuya Val Santos Matubang. Siya po yung founder ng Team Kalingap. Anong mensahe mo sa kanya? Thank you. Salamat. So, maraming salamat po Kuya Val, no? Dahil umabot po talaga dito sa Cebu yung paglingap natin. At saka, ganitong istorya po talaga yung magiging focus natin. So, ayun. Nakakalungkot lang dahil nga hindi ganong nagsasalita si Didat. At naway, ang importante ay ginampanan niya yung papel niya sa buhay, yung pagiging isang ina. Right? So maraming salamat po. Dito muna tayo magtatapos. And abang-abang po sa susunod na kwento ng buhay na matutunghayan nyo dito po sa Cebu. So it's me, Charlotte of Cebu. Goodbye!